nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pangulong Duterte inimbitahan ang United Nations at European Union upang imbestigahan ang umano'y vigilante killings kaugnay ng kanyang anti-illegal drugs campaign. Umano'y protektor ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Chinese national na si Yan Yishu na isinasangkot sa illegal drugs operation, handang sampahan ang kaso ng PNP Anti-Illegal Drugs Group. Mega Shabu Laboratory na tuklasan ng mga otoridad sa Arayat, Pampanga. Panukalang Single Traffic Authority kontra traffic crisis, bigong matalakay sa pagdinig ng Senado sa hiling na bigyan ng emergency power si Pangulong Rodrigo Duterte. Powerhouse team BOC Transformers at two-time champion Judiciary Magis maghaharap sa second game ng triple-header match ng UNTV Cup Season 5 sa darating na linggo. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 22 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na bugbog sa San Pedro, Laguna at isang menor de edad na biktima naman ng hit and run sa Balagtas, Bulacan. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Nilapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking biktima ng hit and run sa MacArthur Highway, Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan, pasado alas 4 kaninang madaling araw. Nagtamo ng bali sa kanang braso, sugat sa kanang tuhod at bibig. Ang biktima na kinilalang si Bensar Supan, 17 anyos, ng Burol, 2nd Balagtas, Bulacan. Matapos bigyan ng Pangunang Lunas ay dinala na ito sa Bulacan Medical Center. Kwento ng biktima, pauwi na sana siya ng bahay galing sa Kasiyahan nang biglang tumawid ang isang 18-wheel truck na nakasagi sa kanya. Mabilis namang tumakas ang driver at hindi na hinintuan pa ang biktima. Sa ngayon, kasalukuyang nakakonfine at nagpapagaling sa BMC Hospital sa Malolos ang binatilyo. Samantala, nirespondehan din ng UNTV News and Rescue Team, katuwang ang San Pedro Rescue, ang insidente ng pambubugbog sa isang lalaki sa San Pedro, Laguna, National Highway, Center Island, pasado alas 10 kagabi. Kinilalang biktima na si Arnold Montana na nagtamo ng pamamaga sa kaliwang pisngi at sugat sa kanyang bibig. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nagulpi ang biktima matapos umanong hindi magbayad at magtangkapang tumakas ang grupo nito sa bar. Wala sigurong pambayad, isa-isa naglabasan. Ilan laban ko na nabugbog ko, nabugbog sa una. Kaya yun, natural na gumanti lang po yung taga-rate. Matapos napatan ng first aid ng UNTV News and Rescue ang biktima, ang San Pedro Rescue naman ang naghatid dito sa Amante Hospital. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. Muling humarap sa pagdinig ng Senado ngayong araw ang testigong si Edgar Matobato kaugnay ng umano'y kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Mula sa Pasay City, itong balita ni Joyce Balancho live. Joyce, go ahead. Magandang gabi sa iyo, Attorney Reggie. Sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin dito sa Senado yung pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa mga manikasto ng extrajudicial killings at summary execution sa bansa. At sa pagkakataong ito, Attorney Reggie, si Senator Richard Gordon na yung tumatayong chair ng komite matapos magbotohan ng Senado kamakailan lang na i-reorganize yung buong komite. Muli iniharap ngayong araw sa pagdinig si Edgar Matobato na nagpakilala na umano'y dating miyembro ng Davao Death Squad
na inatasan ni President Rodrigo Duterte na pumatay sa Davao noong mayor pa lamang siya. Bago pinayagan ng ang ibang senador na magtanong sa testigo ay binigyan muna ng Senado ng abogado si Matubato upang mabigyan siya ng sapat na legal advice habang nagbibigay ng kanyang testimonya. Sa pagtatanong ni Senator Alan Peter Cayetano ay kinilatis nito ang detalye ng testimonya noon ni Matubato. Isa sa mga pinuna ng senador ang anyang hindi kapani-paniwalang kwento ni Matubato tungkol sa pagpatay sa isang NBI agent kung saan 30 katao umano na nagtulong-tulong sa pagbabaril sa kanya. Pero dahil anya sa galing ito umiwas, Sinoy Mayor Rodrigo Duterte pa ang nakapatay sa kanya gamit ang 2 magazine ng baril. Tinanong rin ni Cayetano ang umano'y pabago-bagong pahayag ni Matubato na wala siyang ipinasang testimonya sa kahit anong government agency. Pero nang matanong ang National Bureau of Investigation kanina ay may na-execute na pala siyang judicial affidavit patungkol sa Davao Death Squad. Maliban sa mga detaleng ito, Attorney Reggie, sinabi ni Cayetano na marami pa siyang nakitang inconsistency sa mga sinabi ng testigo. Kabilang na rin dito ang pagbawi niya sa sinabi niyang mga bodyguards ni dating House Speaker Prospero Nograles ang pinatay noon ng Davao Death Squad noong 2010 kasagsagan ng local election sa Davao. Pero sa pagdinig na yon, mga tao pala ni General Jovito Palparan na supporters ni Nograles ang pinaligpit sa kanila. Samantala, nagsalita naman kalagitnaan ng pagdinig si Senator Laila de Lima at sinabi nga dapat maging mahinahon ang mga senador sa pagtatanong sa testigo. Wala naman anya sila sa korte at hindi kinakailangan magsalita ng Ingles. Samantala, naging emotional naman kanina ang testigo ng si Senator Antonio Trillanes IV na yung nagsasalita. Ayon sa kanya ay kusang loob siyang lumapit sa Senado dahil nakukonsensya na anya siya sa mga ginawa niya at sa mga kanyang napatay. Naisa din niyang nabigyan ng hustisya yung buhay ng mga napatay ng Davao Death Squad. Alam naman niyang anumang oras ay maaari siyang ipaligpit pero dahil sa kanya mga nalalaman pero naisa sana lubusin ang pagkakataon na ito upang sabihin ang katotohanan. Sa mga oras na ito ni Reggie ay si Senator Manny Pacquiao na yung nagtatanong sa testigo at hindi pa natin masasabi kung hanggang anong oras matatapos ang pagdinig ng komite. Attorney Reg? Maraming salamat, Joyce Balancho, nagulat ng live mula sa Senado. Samantala, inimbitahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang European Union o EU at United Nations o UN na magtungo sa Pilipinas upang imbestigahan ang umano'y extrajudicial killings kaugnay ng kanyang anti-illegal drugs campaign. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Susulatan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang international organizations na European Union at United Nations upang formal na imbitahan ng mga kinatawan nito na magtungo sa Pilipinas. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang pagpapasinaya sa Misamis Oriental Coal Plant kaninang hapon. Ayon sa Pangulo, iimbitahan niya ang pinakamagagaling na opisyal o abogado ng EU at UN sa isang open forum sa Senado o sa Folk Arts Theater at isa sa publiko ang kanilang magiging diskusyon. I am inviting the United Nations, si Bangki, anong pangalan niyang yawa na yan? Ban Ki-moon, Bangkisan. I am inviting the EU, yung pinakamahusay, send the best lawyers of your town. Pati ang mga rapporteurs, pumunta sila sa Pilipinas. I will write them a letter to invite them for an investigation. But in keeping with the time-honored principle of the right to be heard, matapos sila akong tanungin ko sila. Isa-isahin ko sila. In open forum, you can use the Senate o yung Folk Art Center, whatever. Everybody will be invited. Tapos manood kayo. Tingnan ninyo kung paano ko lampasuhin yung mga yawa na yan. Una nang nagbigay ng mga pahayag ang EU at UN na dapat magkaroon ng separate investigating body sa Pilipinas sa mga umano'y tumataas na kaso ng extrajudicial killing sa bansa kaugnay ng anti-illegal drugs campaign ng Duterte administration. Gayunpaman, iginigiit ni Pangulong Duterte na hindi gawain ng mga tauhan ng government security forces ang vigilante killings.
Sa huli, nanindigan si Pangulong Duterte sa kanyang posisyon bilang pinuno ng isang malayang bansa at hindi lamang isang simpleng opisyal ng pamahalaan. Never mind about yung sa labas. Sabi na unpopular ako doon sa Europe. Hindi ako mayor ng Europe. Mayor ako ng syudad noon. Ngayon, presidente lang. Pilipinas lang naman. Presidente. Okay yan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Isiniwala ni Senator Leila de Lima na kabilang si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino sa mga pumipilit na tumistigo laban sa kanya hinggil sa pagdinig ng lower house sa bentahan ng droga sa New Bilibid prisons. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Nanindigan sa Senator Leila de Lima na pinipilit, tinatakot o tinatorture umano ang ilan sa mga iniharap na testigo laban sa kanya sa pagdinig ng House Committee on Justice nitong mga nakaraang araw. I know of a validated case na ganun. Linabas ng SAF, dinala sa ISAF. I won't tell you kung kailan to nangyari kasi baka matukoy nila kung sino yan. Kawawa naman. And then nung binalik, talagang signs of wala namang physical torture but signs of psychological torture. Kabilang anya si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino sa mga tinatarget umano ng kanyang mga kaaway upang lumantad sa publiko at idawit siya sa operasyon ng droga sa loob ng mga kulungan. I have no reason to doubt what was forwarded to me from Colonel Marcelino na iniipit siya para ituro whatever it is na ang ituturo nila sa akin. As I've said, there are several other instances, personalities na ginaganon nila. Isang text message rin anya ang natanggap ng senadora patungkol naman kay PNP Deputy Chief for Operations Director General Ferdinand Magalong na umunay nagsabi na naniniwala rin siyang inosente si de Lima. According to my source, General Magalong told him he doesn't believe Senator de Lima is involved in drug protection or has received bribe. Punto per punto naman sinagot ni de Lima ang ilan sa mga alegasyon laban sa kanya na lumabas mula sa House Inquiry. Kabilang na nga ang umanay questionabling raid nila sa maximum compound ng Bilibid noong 2014. Ayon sa senadora, hindi magkasundo noon sina dating Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo at si PNP General Ferdinand Magalong kaya't hindi naisama ang grupo ni Magalong noon sa raid. Dagdag pa niya, ang DOJ at NBI ang may jurisdiksyon sa Bucor kaya't ito ang namuno sa raid, habang tumayong support group na lang ang NCRPO, SAF at iba pang units. Dynamics, yun ang impression ko kina General Bucayo. May issues sila related to the personality of General Magalong, and then apparently may dynamics, and therefore PNP was still part, wag lang yung grupo ni General Magalong. Let General Bucayo, let Villasanta respond to that. Handa naman si de Lima kung sakaling tetestigo na rin laban sa kanya ang inmate na si JB Sebastian, pero paliwanag na senadora, tipster lang nila ito noon sa Bilibid at hindi siya tumanggap ng pera mula dito para sa kanyang kampanya. Ipinag-utos rin anya ni de Lima na ilipat rin si Sebastian sa Building 14 kasama ang Bilibid 19 matapos ma-issue na nabibigyan siya ng special treatment. Samantala, itinanggi naman ng senadora ang aligasyong maliban sa kanya ay may mas mataas pang opisyal ng pamahalaan noon na nakinabang sa drug operations sa kulungan. Sino pa ba ang official na yellow na mas mataas sa akin? Noon, when I was Secretary of Justice, I was an alter ego of the President, and therefore the only one higher than me is President Pinoy himself. And so are they saying it's my president who is also a beneficiary of these things? Of course not. You know Pinoy. I mean, very outlandish, very outrageous. Ayon kay Senator de Lima, pansamantala muna siyang umalis sa kanya tinitirhan ngayon dahil sa banta ng kanyang buhay. Pero nanindigan ng senadora na hindi siya magre-resign at pinag-iisipan na rin ang ilang legal actions upang maprotektahan ang kanyang sarili. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.
Magsasagawa naman ng mas malalim na investigasyon ng PNP Anti-Illegal Drugs Group upang matukoy at makasuhan ang umano'y protektor ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Yan Yishu sa operasyon ng iligal na droga. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Bago pa man mahuli sa isang clandestine shabu laboratory si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Yan Yishu sa Santa Cruz, Manila noong January 21. May mga recorded conversation ito sa kanyang telepono tulad ng pakikipag-usap sa umano'y drug lord na si Atong Lee kung saan nagpapahanap si Marcelino ng 1 milyong t-shirt para sa eleksyon. Si Atong Lee ang umano'y drug lord na target ng warrant of arrest ng AIDG. Kaya naman, malaki ang paniniwala ni dating AIDG Director Police Chief Superintendent Antonio Garjola na may protektor o backer si Marcelino, kaya't na-dismiss ang dati nilang reklamo lamang dito. Kung masabi ko sa DOJ o politicians or what, but there was an influence over the case. The dismissal alone, I can say that there was an influence over the case. Para naman sa bagong hepe ng AIDG, sino man ang protektor o backer ni Marcelino ay sasampahan nila ng kaso kapag napatunayang sangkot ito sa mga iligal na transaksyon ng opisyal. Kung sino po yung mga dapat pailan ng kaso dito sa particular case na ito, ay papailan po namin ng asunto, nararapat na asunto, at we will be very careful on getting all the evidence, dahil ang babanggain mo dito ay hindi mga ordinaryong tao, ang babanggain mo dito ay medyo matataas. Noong mahuli si Marcelino at makulong sa PNP Custodial Center, tinangkang dumalaw ng kanyang dating boss na si General Dionisio Santiago, subalit hindi ito pinapasok. Base sa patakaran sa kulungan, hindi maaaring dumalaw ang isang bisita kung wala ito sa listahan na isinumite ng detainee. Subalit March 27 Easter Sunday, pasado alas 4 ng hapon, kumpirmadong dumalaw at nakapasok sa loob ng kulungan ang nooy DOJ Secretary Leila de Lima para kausapin si Marcelino. At about 4:05 p.m., Secretary de Lima arrived at the PNPCC and left at about 5:15. So almost 1 hour and 10 minutes yung stay niya doon. No? Kung ano man ang pinag-usapan ni Marcelino at de Lima sa kanyang pagdalaw sa loob ng Custodial Center, ito ang masusing iimbestigahan ng PNP AIDG upang malaman ang koneksyon ng dalawa at kung sino-sino pa ang maaaring kasuhan hinggil sa nabuking na iligal na aktibidad ni Marcelino. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Krame. Sa ibang balita, isang malaking pagawaan naman umano na shabu ang nadiskubre ng mga otoridad sa Arayat, Pampanga. Mula sa Pampanga, ito ang balita ni Joshua Antonio, live. Yes, Joshua. Monica, hindi inaasahan ng mga otoridad na may madidiskubre silang malaking pagawaan ng shabu dito sa liblib na lugar sa bayan ng Arayat, Pampanga. Pasado alas 8 kaninang umaga ng salakay ng Philippine National Police at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Arayat ang nasabing laboratorio na itinuturing na pinakamalaki sa Central Luzon. Ayon sa PNP, mag-inspeksyon lang sana sila sa mga piggery dito sa Barangay Lakyos, ngunit napansin nila ang mga kainain na Chinese nationals sa isang malaki ngunit bakanteng warehouse. Kinatok umano nila ang gate nito, ngunit ayaw silang pagbuksan ng mga tao sa loob. Nang sirain nila ang gate ay nagtakbuhan umano ang Chinese nationals at mabilis na nakatakas. Nang siyasatin ng loob ng warehouse ay nakita nila ang malalaking makina na iniinalang ginagamit sa paggawa ng shabu. Ayon sa PIDEA, kaya mag-produce ng halos kalahating tonelada ng shabu sa isang araw ang nakitang malalaking makina na may kasama pang 2 malaking generator. May nakita rin gamit sa bahay sa loob ng pag kung saan umano natutulog ang mga suspect. Ayon kay Mayor Bon Alejandrino, isang nagngangalang Sani ang kanyang mismong nakausap at humingi ng permit para magtayo ng piggery sa lugar. Chinese national umano ang mga amo ni Sani, ngunit hindi pinangalanan. Ayon sa alkalde, mandato ng Pampanga government na inspeksyonin muna ang pagtatayuan ng piggery bago payagan ng permit, ngunit hindi nila akalaing shabu laboratory pala ang kanilang matatagpuan.
Monica, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang inventory at investigasyon ng mga otoridad sa nakumpiskang kagamitan sa umano'y Mega Shabu Laboratory. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga. Monica. Maraming salamat Joshua Antonio, live na nag-uulat mula sa Pampanga. Susunod sa ito ang balita. Panukalang Single Traffic Authority kontra traffic crisis, bigong matalakay sa pagdinig ng Senado sa hiling na bigyan ng emergency power si Pangulong Rodrigo Duterte. Produksyon ng kape sa bansa bumaba ayon sa Department of Agriculture. Ipinagpatuloy ng Senado ngayong araw ang pagdinig sa panukalang bigyan ng emergency powers si Pangulong Rodrigo Duterte upang masolusyonan ang traffic. Ngunit ilan sa pangunahing issue ang hindi natalakay dahil hindi nakarating ang mga inimbitahang resource person. At upang ibigay sa atin ang detalye ng ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Joan Nano. Joan, sino mga hindi naka-attend? Magandang gabi sa iyo, Attorney Reg, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Kasama nga sana sa tatalakayin ng Senate hearing kaugnay ng hinihinging emergency powers ng Malacanang. Itong issue kaugnay nga ng Single Traffic Authority. Ngunit hindi nga nakarating ang ilan sa mga imbitadong alkalde. Dahilan upang madismaya si Senator Grace Poe na siyang chairman ng Senate Committee on Public Services. At narito ang kanyang naging pahayag. Nakita naman natin talaga yung problema din sa mga iba't ibang mga munisipalidad at syudad. Nakakalungkot na hindi nag-attend yung ibang mga mayor. So malalaman mo kung prioridad talaga nila ang trapiko o hindi. Mali yun, hindi sila nagpakita ngayon dito. Sa kasalukuyan nga, Attorney Reg, ay magkakaiba ang umiiral na traffic scheme at penalties. Depende yan sa itinakdang city ordinance ng bawat lokal na pamahalaan. Kaya naman hindi naiiwasan ng mga motorista yung kalituhan na kung minsan ay lalo pang nakaambag nga sa matinding traffic na nararanasan natin. Sa ilalim nga ng proposed emergency powers, mabibigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na gawing unified ang ipatutupad na batas trapiko sa bansa. At kaugnay nga nito, ipinag-utos naman nito ni Senator Grace Poe na magsumite ang mga hindi nakadalong alkalde ng kanilang position paper na naglalaman ng mga suhestyon upang masolusyonan ang problema sa traffic na ipapasa naman sa Department of Transportation. At nadalakay nga rin kanina itong panukalang implementasyon ng telecommuting at teleclass system sa bansa upang mabawasan yung bilang ng mga sasakyan na bumabiyahe araw-araw. At nakapaloob nga sa naturang proposal, Attorney Reg, na sa halip na bumiyahe, maaari na ngang gawin ng mga tao yung kanilang trabaho o yung kanilang pag-aaral sa kanilang mga bahay sa pamamagitan ng internet connection. Subalit, naging questionable nga para kay Senator Ping Lacson itong gagawing implementasyon na ito, Attorney Reg. Lalo na alam naman natin na dito sa bansa natin ay problema rin na talaga natin ang mahinang internet connection. At narito ang naging pahayag dyan ni Senator Ping Lacson at ang kasagutan naman ni Undersecretary Eliseo Rion ng DICT. Telecommuting, teleclasses, mabagal po yung internet natin eh. Basically because of so many red tape. So we need emergency powers for the President to oversee the red tape for permits being granted by local governments. Paliwanag nga ng DICT, Attorney Reg, ay kinakailangan na makapagpatayo ng nasa 67,000 cell sites ang isang bansa upang magkaroon nga ng mabilis na access sa internet. Subalit sa ngayon nga, Attorney Reg, ay meron lamang 25,000 cell sites ang Pilipinas. Ayon sa DICT, nahihirapan ang mga telecommunication company na makapagpatayo ng cell sites dahil natatagalan nga silang makakuha ng permit sa ilang lokal na pamahalaan dahil umano sa issue ng korupsyon. Dumipensa naman dyan ang ilang alkalde at iginiit nga na hindi madaling maaprubahan yung mga ganitong klase ng proyekto lalo't maraming mga bagay ang kanilang ikinokonsidera. Sakali nga maaprubahan ang hiling na emergency powers, mas magiging madali na para sa pamahalaan na maipatupad ang anumang proyekto na makakapagpaunlad sa sistema ng transportasyon sa bansa. At target naman nga ng Senado na madesisyonan itong panukalang special powers bago matapos ang taong 2016. Attorney Reg.
Maraming mga mayors na hindi nakapunta, di ba, Joanne? Pero dahil ba ito sa meron silang kaunting resistance doon sa Unified Traffic Scheme na pinopropose, o ito ba ay masasabi ring resistance doon din sa balak na ibigay na emergency power sa Pangulo? Attorney Reg, hindi natin masasabi kung ito ba ay senyales na meron silang resistance kasi ang sinasabi nga ni Senator Grace po kanina, kahit man lang sana representative, Okay. 'di ba, or proxy na dumalo para sagutin o ibigay yung kanilang mga proposals, pero wala kasing naging pasabi rin yung iba kung bakit nga hindi makakadalo sa hearing. So walang idea tayo kung meron ba silang resistance dito sa talagang hinihiling na emergency powers ng Malacanang. Joanne, kanina rin nabanggit mo no, na napag-usapan din yung tungkol sa internet connection. Pati ba internet traffic isasama nila doon sa emergency powers na ibibigay sa Pangulo, yung pag-monitor o pagpapabilis ng ating internet connections? Kasama yan sa ikino-consider nila, Attorney Reg. Pero sa ngayon, talagang ang proposal nga ng Department of Information, Communication and Technology ay nagpo-focus sila dito sa telecommuting at dito sa teleclasses. Kasi so far, ito yung basic na nakikita nilang magandang i-implement para nga mabawasan yung bilang ng mga sasakyan na bumabiyahe araw-araw, so maiibsan yung mas mabigat na traffic na nararanasan natin. Nabanggit kanina ni Senator Lacson na mabagal ang internet. Balak din ba usisain ng Senado ang mga problema kung bakit hindi nagtatayo itong mga telecommunications companies ng mga cell sites kahit na they have the capabilities to do so? Actually, Attorney Reg, meron ng ilang mga pagdinig din na ginagawa ang Senado kaugnay nga dito sa mahinang internet connection natin sa Pilipinas. So probably yan ay matatakan nila, lalo kanina lang din kasi na-discuss nga yan na sa ngayon talaga meron pa lang tayong 25,000 cell sites. Talagang sobrang napakalayo natin kung ikukumpara tayo sa ibang mga bansa. Kaya naman talagang mahina ang internet connection dito sa atin. Maraming salamat, Joanne Nano, para sa ulat na yan. Samantala, bukas na ngayon sa mga motorista ang isang bahagi ng Ninoy Aquino International o NAIA Expressway na inaasahang magpapaluwag sa daloy ng mga sasakyan patungo sa mga paliparan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Alas 12 kaninang madaling araw nang buksan sa mga motorista ang Phase 2A NAIA Expressway sa Parañaque City. Bukas na. So, yun po ang utos ni Presidente na bawal ang delay. So, wala not even 1 minute delay. And so, we're happy. We're happy that this project was completed. Ito ay magsisimula sa Diosdado Macapagal Boulevard patungong NAIA Terminal 1 at 2. Tinatayang nasa 40,000 motorista na nagtutungo sa airport kada araw ang makikinabang sa bagong gawang expressway. Inaasahan din na sa pamamagitan nito ay mababawasan ng 60% ang matinding traffic sa lugar. Kung dati-rati ay umaabot ng mahigit sa 30 hanggang 40 minuto ang biyahe mula sa Macapagal Boulevard patungo sa mga paliparan dahil sa mabigat na daloy ng mga sakyan, tinatayang aabutin na lamang ito ng 10 minuto dahil sa NAIA Expressway. Sa unang buwan ng operasyon ay libre muna ito sa mga motorista. Ngunit pagkatapos nito ay magkakaroon ng hindi bababa sa 35 pesos na toll. Samantala, ang NAIA Expressway Phase 2B na magdurugtong sa NAIA Terminal 3 ay nakatakda namang matapos sa buwan ng Disyembre. I think beyond 70%. So, we'll do our best to finish as much as we can. Ang 12 kilometrong elevated expressway na nagkakahalaga ng 20.45 billion pesos ay sinimula noong January 2014 sa ilalim ng Public-Private Partnership Project ng Administrasyong Aquino. Isa ito sa mga proyektong pinamamadali ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte mula nang maupo ito bilang punong ehekutibo. Ang utos ni Presidente yung work 24/7, kaya lahat po ng project ngayon pipilitin namin tapusin sa lalong madaling panahon. Kapag natapos ang lahat ng yugto ng proyekto ng NAIA Expressway, mapapadali ang biyahe papunta sa mga paliparan na dudugtong naman sa South Luzon Expressway at Manila-Cavite Toll Expressway. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinalaya na ng Abu Sayyaf Group ang Indonesian kidnap victim na si Herman bin Manggak. Si Manggak ay dinukot ng mga armadong lalaki sa karagatan ng Sandakan, Sabah noong 3 ng Agosto. Hindi pa malinaw kung nagbayaran ng ransom kaya napalaya ang biktima. Sa ngayon ay sumasailalim na sa medical examination at debriefing ang biktima at nakatakdang dalhin sa Western Mindanao Command Headquarters ng Armed Forces of the Philippines.
Kasado na sa Oktubre ang annual bilateral exercises ng Pilipinas at Amerika na layuning palakasin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa pagpaplano at pagsasagawa ng bilateral maritime operations. Ito ang balita ni Brian De Paz. Tuloy pa rin ang military exercises ng Pilipinas at Amerika. Ito ay sa gitna ng kontrobersyal na mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Estados Unidos. Mula October 4 hanggang 12 ay nakatakda ang annual bilateral exercise ng Pilipinas at US o PHIVLEX 33. Palalakasin ng bilateral exercises ang kakayahan ng tropa ng militar sa maritime operations. Sa headquarters ng Philippine Marine Corps sa Fort Bonifacio, Taguig, sisimulan ang PHIVLEX 33 opening ceremony sa October 4. Dito rin gagawin ang closing ceremony sa October 12. Sa October 7, magkakaroon ng amphibious landing exercise sa Naval Education Training Command sa San Antonio, Zambales. May combined live fire exercise ang Philippine Navy at US troops sa Crow Valley, Tarlac sa October 10. Magkakaroon naman ng turnover ceremony ng engineering project sa Santa Ana, Cagayan sa October 11. Ayon sa AFP, walang direktiba na ihinto ang joint military exercises ng bansa at US. Yung exercises, hindi yan maapektuhan sapagkat naka-schedule na yan. Wala namang sinabi na i-scrap yung isang schedule ng exercises. May mga pag-uusap na nagpapatuloy within our level regarding exercises. Yung iba kasi dyan, regular exercises na eh. Year in, year out ginagawa natin like balikatan, PHIVLEX, marami. Noong nakalipas na taon sa Crow Valley sa Tarlac isinagawa ang PHIVLEX ng Philippines at US Marines. Ayon naman sa Department of National Defense, hindi binabaliwala ng pamahalaan ng treaty at agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng US. Di ba may mga treaty tayo at agreement sa kanila, tuloy-tuloy pa rin yun. Wala pa rin, pati yung ibang alliances natin sa Australia, sa Japan, tuloy pa rin lahat yan. Ayon sa DND, magtutungo si Secretary Delfin Lorenzana sa Estados Unidos ngayong buwan upang makipagpulong sa kanyang counterpart ukol sa security issues tulad ng territorial dispute at terrorism. Dito sa end of September, babiyahe nga siya sa Honolulu dun sa ASEAN Ministers Conference na ang host Defense Ministers Conference na ang host US. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahatid sa atin ni Victor Cosare, live mula sa Davao City. Maayong gabi, Victor. Maayong gabi, Monica, o ganiya ang unod sa mga balitang Promdi. Pagatutukan sa Department of Agriculture ang pagpauswag sa produksyon sa kape, human kini mikunhod og 50% sa Calabarzon Region. Kini mo ang balita ni Vincent Octavio. Nangangamba ang Department of Agriculture na tuluyang bumaba ang produksyon ng kape sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, 50% ang ibinaba ng naaangkat na kape mula sa Calabarzon Region. Mababa na ang produksyon, so yung iba imbis na kape ay nagtanim na sila ng ibang commodity tulad ng saging, ng pineapple, ng vegetable. So medyo malungkot yung ngayon na parang pababa yung ating production ng kape. Bunsod dito, nananawagan ng Department of Agriculture sa LGU officials na kausapin ang mga magsasaka at mga coffee growers sa kanilang lugar upang bumuo ng asosasyon na magpapalakas ng kape. Totoo lang, dito sa ating rehiyon nagsimula ang kape, lalo tigit dito sa Batangas. At saka talagang pag sinabing kape, ay lalo na pagkaping barako, yan ay Batangas, Cavite. Kaya yan ay pinipilit na ibalik yung talagang gloria. Nangako naman ng suporta ang Department of Trade and Industry sa mga coffee growers. So yung coffee po ay nakikita na kasi namin na ang laki
ng potential ng kape kasi nga ang laki ng demand plus yung production po natin ay bumababa. So napakalaki talaga ng gap. Nakakapag-export tayo pero yung coffee beans in-import din natin, pinaprocess. From Vietnam, kulang na kulang talaga sa local demand talaga. Ang Batangas kabilang ang probinsya ng Cavite ang pangunahing pinagkukunan ng 4 na klase ng kape sa bansa tulad ng Robusta, Excelsa, Arabica at Liberica na mas kilala sa tawag na kapeng Barako. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Buot magpatuman og mas bugat nga multa og silot ang lokal nga kagamhanan sa Rizal sa mga nagalapas sa balaod mahitungod sa paglabay og basura sa matag barangay. Kini mao ang balita ni Jenica Cruz. Disiplina at partisipasyon ng bawat residente ang nakikitang solusyon ni Taytay Mayor Joric Gacula upang malutas ang problema sa basura sa munisipalidad. Sa kasalukuyan ay sinusulong ng lokal ng pamahalaan na mapataas ang multa at parusa para sa mga nagtatapon ng basura sa kung saan-saan. Sa inihaing panukala sa konseho, ang 500 pisong multa sa sino mang mahuhuling magtatapon ng basura sa mga ilog at lawa ay magiging 5,000 piso na. Posible ring mabilanggo ang mapapatunayang lumabag sa ordinansa sa pagtatapon ng basura. Kailangan nga natin ngayon is yung participation ng mga tao. Kasi kahit linis tayo ng linis, kung sila naman ay tapon ng tapon, eh wala ito. It's a futile itong exercise na ito. Ini-involve na nga natin sila lang rin ang pinaglilinis natin. Para kung mahirapan sila, magmalasakit sila sa environment. Samantala sa pagsisimula ng programang Oplan Busilak, may higit 500 community volunteers ang nagtulong-tulong sa paglilinis sa isang estero sa bayan ng Taytay. Bago matapos ang taon, inaasahan na makapaglalagay na ang lokal na pamahalaan ng Rizal ng Material Recovery Facility o MRF sa bawat barangay sa lalawigan bilang solusyon sa matagal ng problema sa basura. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Rizal. Subay sa pagsaulog sa National Peace Consciousness Month, usa ka silent march ang gilambigitan sa mga Davaoenyo. Kini mo ang balita ni Janice Inhente. Usa ka silent march ang gisaulog sa syudad sa Davao kagahapon dungan sa pagselebrar sa ika-13 ka tuig na National Peace Consciousness Month. Kada tuig ginapangunahan ang selebrasyon sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Tayo ang pagbabago, tayo ang kapayapaan, maoy tema karong tuiga. Halos 1,000 ang nitambong sa pagmarcha nga nagsugod sa Rizal Park ug nahuman sa Rojas Night Market kundi nahitabo ang pagpamomba ni adtong Setyembre 2. Sumala pa kay Gas Miklat sa Peace Builder. Tumong niining panagtigom nga mabalik ang pagkahiusa sa katawhang Pilipino para sa tinuod na pagbago ug kalinawon dili lang sa Mindanao mahimong sa tibuok nasod. Karamihan hindi natin alam na September 21 is also the International Day of Peace. Kaya kino-commemorate din po natin yan. And of course, nandito tayo sa Rojas para to pay tribute and honor yung mga namatay at yung mga naging biktima ng September 2 bombing. Human ang marcha, aduna sab gibuhat nga candle lighting sunod niini ang huni sa Kalinaw o Peace Concert nga gipangunahan sa pipila ka mga personalidad labot na diri si Aisa Sigera nga maoy chairperson sa National Youth Commission. Sumala pa sa nag-organisa tumong niining silent march nga kundi nahunta ng klase sa terorismo o krimen sa nasod. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Og kana ang mga balita nga gitutukan sa atong mga provincial correspondents sa nagalain-laing dapit sa Pilipinas. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa studio, Monica. Daghang salamat Victor Cosare mula sa Davao City. ₱2,400 at 75 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso,
Hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Powerhouse team BOC Transformers at 2-time champion Judiciary Magis maghaharap sa second game ng triple header match ng UNTV Cup Season 5 sa darating na linggo. Nasa dagat Pasipiko pa rin ang isang bagyo na binabantayan ng Pag-asa. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may epekto na ba sa bansa itong bagyong ito? Magandang gabi, Ton Reggie, sa ating mga kasambahay. Wala pang direktang epekto itong bagyo na nasa labas ng Philippine Air Responsibility at ayon sa Pag-asa na panatili nito ang taglay nitong lakas, nasa 55 kph pa rin at kumikilos palapit sa boundary ng Philippine Air Responsibility. By Sunday or by Saturday night ay na-expect ng Pag-asa na ito ay papasok na sa Philippine Area of Responsibility. So, ibig sabihin ay malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas pa naman ng fair weather. Ito na, Edge. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong pinakadistansya nito pong tropical depression o bagyo na sa labas ng PAR ay nasa mahigit pong 1,600 kilometers sa may silangan po ng Mindanao. Wala pa po itong direktang epekto sa ating bansa, subalit yung easterlies o yung hangin ng gagaling dito po sa may silangan nakaka-apekto sa eastern section ng Pilipinas. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Lalo na po yung mga area ng Cagayan, yung area po ng Isabela, Aurora, Quezon hanggang sa area po ng Bicol. Bukas po ang temperatura maaari pong maitala sa Science Garden sa Quezon City. Maaari pong umabot ng 32 degrees Celsius, ganyan din sa may area ng Puerto Princesa City sa Palawan. Sa Tuigara po, 33. Sa Baguio naman po, 16 to 25 degrees Celsius. Ang area naman po ng Visayas, ganun din makakaranas ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na yung Samar at Leyte area. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 33 sa Metro Cebu at 32 sa may area ng Tacloban City. Yung Mindanao po ay makakaranas din dyan ng magandang lagay ng panahon. Pero yung area po ng Caraga region ay makakaranas, yung Agusan, yung Surigao, makakaranas dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 31 sa Metro Davao and Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:45 a.m. atin naman pong sunset, 5:52 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo, nag-uulat ng live mula sa UNTV Weather Center. Alamin na natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA North Avenue, ito ang balita ni Monokson live. Yes, Mon. Magandang gabi, Monica. Medyo nagkakaroon na ng pagbagal sa daloy ng mga sasakyan dito po sa may area ng North Avenue EDSA. Tingnan natin ang sitwasyon ng trapiko para sa mga kababayan natin naglalakbay sa oras na ito. Sa mga bibiyahe po papunta rito sa may North Avenue sa may EDSA, sa ngayon po ay nagkakaroon na po ng konting pagbagal, lalo na po kung ang mga sasakyan ay malapit na po dyan sa may area ng Muñoz. Pero magmula po dyan sa may area ng EDSA Quezon Avenue flyover ay magiging light traffic po tayo. Subalit kung kayo ay malapit na po sa may area ng Trinoma, papalapit po rito sa may kanto ng North Ave, going po ng Muñoz northbound lane ay medyo may kabagalan na po ang daloy ng mga sakyan. Ang kabilang lane naman, doon po sa mga galing po ng monumento, papunta po rito sa may area ng North Ave. Magkakaroon lamang po kayo ng counting delay pagbiyahe dyan po sa may area malapit sa Muñoz. Subalit after naman po dyan, magiging maluwag po ang daloy ng mga sakyan hanggang kayo po ay makarating dito sa may kanto ng West Avenue at hanggang dyan po sa may area ng Quezon Ave EDSA. Puntahan po natin ang ilang live points natin sa buong Metro Manila. Unahin po natin ang area po ng Baclaran Ross Boulevard.
Sa mga sasakyan po na bumibiyahe ngayon, dyan po sa may Baclaran papunta po ng Coastal Road, wala po kayo masyadong alalahanin dahil light traffic po ang area na yan sa oras na ito, at maging ito pong Baclaran naman po to Manila ay light traffic din naman sa may area po ng Baclaran Ross Boulevard. Punta naman tayo ng location natin dyan sa may Blumentritt, Espanya. Lalo na po sa mga estudyante sa oras na ito na papauwi, ito pong Espanya Blumentritt to Espanya, dyan po sa may UST, moderate traffic po ang situation dyan. Samantalang ito naman pong left lane o yung Espanya Blumentritt to Welcome Rotunda ay moderate traffic po ang lagay ng trapiko dyan po sa may area na yan ng Espanya. Punta naman tayo sa medyo mas traffic na lugar dyan po sa may EDSA, Guadalupe. Yung po mga nanggagaling po ng Guadalupe papunta po ng Shaw Boulevard, northbound lane, heavy traffic po ang sa oras na ito. Magsimula po dyan sa may Ayala at Buendia, tuloy-tuloy na po yan hanggang kayo makarating sa may Shaw. Samantala, yung po mga manggagaling naman ng Orense papunta naman po ng Ayala ay light traffic po sa oras na ito dyan sa may area papunta po ng Makati. Punta naman tayo na bandang norte niya sa may Letre Malabon. Yung po mga sasakyan papunta po ng bayan sa oras na ito ay light traffic po. Walang maging problema sa area ng Letre Malabon. Yun naman pong going po ng C3. Dyan po sa may area naman ng C3 papunta po dyan sa going C3 and Recto. Light traffic po dyan sa may area ng Letre Malabon sa oras pong ito. Palala po sa ating mga kababayan, inumpisahan na po ng Department of Public Works and Highways at ng Quezon City Government ang drainage improvement project sa may tapat ng Department of Agrarian Reform. Diyan po sa may Department of Agriculture, meron pong drainage. Maglelay po sila ng mga tubo dyan mula po September, nung itong Tuesday, hanggang September 25 po. Kaya kung maaari, yung po mga sasakyan po na ayaw po maipis sa traffic, iwasan po natin ang lugar na yan para po hindi tayo maabala. At inuulit ko po, yung ating kabubukas lamang na bagong yung phase 2 po ng NAIA Expressway mula Macapagal Boulevard papunta po ng NAIA Terminal 1 at Terminal 2. Bukas na rin po yan, simula yan kaninang madaling araw at libre po ang toll. Toll free po yan sa isang buong buwan ngayon po, simula po kaninang umaga. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Monokson, live na nag-uulat mula sa EDSA North Avenue. Samantala, mas hihigpitan ng mga otoridad ang panghuhuli sa mga sasakyang smoke belcher upang mabawasan ang tumataas na antas ng air pollution sa Metro Manila. Ito ang balita ni Grace Cassid. Pinara ng MMDA Anti-Smoke Belching Unit ang ilang mga sasakyan sa Commonwealth Avenue. Sinuri ang mga maiitim na usok na lumalabas sa mga jeep, bus at mga AUV at 99% sa mga ito ang bumagsak sa emission test, ngunit hindi muna sila hinuli ng law enforcement agency. Subalit binala ang ayusin ang kanilang mga sasakyan sa lalong madaling panahon, kundi ay maharap sila sa mas mabigat na parusa. Ito po, yung kaninang ginawa natin ng mga testing, warning lang po para ipaalam sa mga operator at mga asosasyon ng sasakyan na mas lalo pang hihigpitan ang panghuhuli. Ayon sa Land Transportation Office, sa mga susunod na araw ay hindi na nila palalagpasin pa ang mga sasakyang magbubuga ng maitim na usok. Sa unang paglabag ay pagmumultahin ng mga motorista ng 2,000 piso, 4,000 piso sa ikalawang paglabag at 6,000 piso at 1 taong suspensyon sa ikatlong paglabag. Sa isang may-ari ng sasakyan, whether public or private, nandun po yung tama na pagmintina at pag-aruga doon sa sasakyan. Aminado naman ang ilang jeepney operator na malaking porsyento ng polusyon sa Maynila ay nagmula sa usok ng mga lumang jeep. Kaya humihingi sila ng tulong sa pamahalaan upang magkaroon ng pondo upang makakomply sa Euro 4 requirement ng DENR. Sana tulungan kami na makapag-loan kami para magkaroon kami ng pagpapalit ng aming sasakyan na we call it modernization. Sa pinakahuling ulat ng DENR, 80% ng air pollution sa Metro Manila ay nagmumula sa mga usok ng sasakyan, habang 20% naman ay galing sa mga factory at construction sites. Air pollution causes respiratory and cardiovascular diseases. Pag sinimot mo yung particulates sa air pollution, TSP, napasok sa ilong mo, causing a lot of problem, diseases sa level ng ilong mo, including cancer. Ang level of pollution sa Metro Manila ay umabot na sa 130 hanggang 250 total suspended particulate o TSP, na malayo sa World Health Organization standard na 90 TSP.
Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa. Ihahatid sa atin ni Darlene Basingan. Good evening, Darlene. Good evening, Attorney Reg, and here are the stories around the globe. North Carolina has declared a state of emergency after violent protests erupted over the police shooting of a black man, leaving one individual critically injured. James Bontuyan reports. One man was shot and gravely wounded on Wednesday in a second night of unrest in Charlotte, North Carolina, as riot police fired tear gas and rubber pellets to disperse unruly protesters after the fatal police shooting of a black man. North Carolina's governor declared a state of emergency amid the unrest and said the National Guard and State Highway Patrol troopers would be sent to help police in Charlotte. Charlotte Police Chief Kerr Putney initially reported that a person shot during the protest had died, but city officials later posted a Twitter message saying the individual had been hospitalized in critical condition on life support. The city also said the gunshot was fired by one civilian at another, not by police. A police officer was also being treated for injuries suffered during the protests, the city said. 16 officers were injured late on Tuesday and early Wednesday as police in riot gear clashed with demonstrators who hurled stones, set fires, and briefly blocked an interstate highway. People getting shot everywhere, man. So if you're a black guy, you probably should be scared because we're the ones getting shot. Widely differing accounts of Tuesday's shooting emerged the next day. Police said Keith Scott, 43, was armed and ignoring officers' orders when he was gunned down, while the victim's family and a witness said he was holding a book, not a weapon. Authorities have not released any video of the incident, but the city's mayor said they plan to. Scott's wife, Rakia, issued a statement describing her family as devastated and appealing for calm, adding that they have more questions than answers about Keith's death. The incident in Charlotte is the latest to raise questions of racial bias in U.S. law enforcement after the same shootings happened in other cities, including New York, Chicago, Ferguson, that started some peaceful while others violent protests that resulted to the rise of the Black Lives Matter civil rights movement. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, USA. The death toll from a ferry sinking in Bangladesh Sandhya River has risen to 18. Police said a steep river bank collapsed and a huge slab of mud fell on top of an anchored ferry carrying about 50 people. It was not immediately clear how many people were still missing as rescuers are still retrieving bodies from the sunken ferry. Low-lying Bangladesh has a record of ferry accidents in the past, with casualties sometimes reaching into hundreds. Overcrowding is a common factor, but safety measures has not been improved despite government's vow to toughen regulations. Meanwhile, Filipino restaurateurs in Doha, Qatar teamed up to boost the tourism industry in the Philippines with the embassy's program Culinaria Qatar. Ramil Ramal has the news. Our compatriots who own restaurants here in Qatar have once again gathered to promote Filipino cuisine aimed at enticing tourists to visit the Philippines. Philippine Ambassador to Qatar Wilfredo Santos led the launching of Culinaria Qatar to promote the Philippines as a tourist and business destination by introducing Filipino food and dishes to tourists. We started Culinaria Qatar as a way to promote our country as a tourist and business destination, and largely through our cuisine. It showcases our culture, our heritage, our way of life. Ambassador Santos added that part of the program is to unite and support Filipinos who own restaurants here in Qatar. Laila Bernal, Culinaria Qatar Core 2016 and Vice Chairman of the United Filipino Entrepreneurs in Qatar, led the holding of the 3-day Filipino Community Family Day and Food Festival, dubbed as Tightening the Bond of the Filipino Community through Food and Culture. This is a family event for all the Filipino or Kabayan here in Doha, Qatar. You will find all type of food, Filipino food. Qatari national Abdul Majid Al-Injawi is fond of having Filipino dishes in his daily menu, and one of his favorites is adobo.
It's for me. I've been tasting Filipino food for the last 13 years. Part of my daily food. This is what I'm eating, Filipino food. The Filipino community in Qatar also supported this program of the embassy. Kami ho sa United Filipino Organizations in Qatar ay bukas upang makipagtulungan ho sa inyo para sama-sama po nating isulong itong programa na ganito. In the second year of Culinaria Qatar, the embassy here in Doha is hoping that more Filipino entrepreneurs will join them in promoting our culture and authentic Filipino cuisine to tourists. Ramil Ramal, UNTV News and Rescue, Doha, Qatar. And those are the stories from around the world. Back to you, Attorney Reg. Thank you, Darlene Basingan. Magsasagupa ang Judiciary Magis at Neophyte Bureau of Customs Transformers, ang dalawang favorite teams na kalahok sa UNTV Cup Season 5 sa University of Makati Gymnasium sa Linggo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Mailu, slap down! And company, 4 seconds, Colombia. Yes! Powerhouse team versus two-time champion. Ito ang mahigpit na sagupaan na tiyak na aabangan ng ating mga kasangbahay sa darating na linggo. Maghaharap sa second game ng triple header sa UNTV Cup Season 5 ang BOC Transformers kontra Judiciary Magis. Alas 3:30 ng hapon sa University of Makati Gymnasium. Bagamat pinakabagong kupunan sa liga ang Transformers, pangungunahan naman ito ng dalawang PBA legend na sina Marlo the Skyscraper Aquino at playing coach Kenneth Captain Marvel Doremdes. Well, it's another tough game coming up for us. Sa tingin namin, sa ganda ng nilaro namin, any team kaya namin talunin. Sana lang magtuloy-tuloy yung ganda ng laro ng mga locals namin kasi importante yun na kumbaga malaking tulong sila sa team. Kasama pa ang dalawang kapwa dating professional basketball players na sina Bernson Franco at Jerome Ejercito. Gayun din ang Season 4 Most Improved Player na si Samuel Ignacio. Dahil magagaling siya sa Guadalupe Viejo. Samantalang hindi naman papahuli ang two-time champion Judiciary Magis na mayroon ding 4 na dating professional basketball players. Ito ay sina Season 3 MVP Ariel Capus, Season 4 Best in Rebound Don the Hammer Camaso, Warren Ibanez at ang pinakabago sa kanilang team na si Chester Tolomia na tinanghala Best Player of the Game sa una niyang salang sa UNTV Cup. Aminado ang Judiciary Magis na mahigpit na kalaban ng BOC, kaya paghahandaan nila ito ng husto. Siguro just play the game tapos play good defense tsaka doble ng kayod talaga trabaho to dahil alam namin yung BOC ang team to beat, so kailangan talaga magtrabaho na maayos. Kapwa may tig-isang panalo na ang Transformers at ang Magis matapos may panalo ang kani-kanilang unang laban. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Mahigit 500 residente sa isang barangay sa Binangonan, Rizal ang natulungan sa libreng medical mission ng UNCV at Members Church of God International. Nagbabalik si Bernard Dadis. Ang barangay Mambog ay isang malayo at liblib na lugar sa Binangonan, Rizal na kung saan nasa mahigit 5,000 ang populasyon na mga naninirahan dito. Karamihan sa mga residente dito ay mahihirap lamang. Kaya naman, lubos na ikinatuwa ng mga ito ang pagkakaroon ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Isa si Alfredo Mirasol sa mga nagpakonsulta sa doktor dahil sa nararanasang pananakit ng dibdib at baywang. Ayon kay Mang Alfredo, matagal na siyang naninirahan sa barangay, ngunit ngayon lamang nagkaroon ng ganito kalaking medical mission sa lugar. Abay, napakagaling dahil sa tanan ng buhay ko ngayon lang nangyari ito na halos nag-medical mission dito ay kumpleto ngayon lang. Ako'y nagpapasalamat. Matagal na ako rito. Nagkakaroon yung pass. Nagkakaroon pero mga kaunti lang, maliliit lang, kulang. Hindi katulad nito, halos kumpleto. Kaya malaking pasasalamat ko sa inyo.
Umabot sa mahigit 500 residente ang napaglingkuran sa libreng medical, dental at optical services. May mga nabigyan din ng libreng gamot para sa kanilang karamdaman at natulungan sa kanilang problemang legal. Maraming salamat kasi napili yung barangay namin na mabigyan ng gantong serbisyo kasi po tulad po namin, pag wala po kami pera, hindi po kami talaga basta-basta nakakabili ng gamot. Kaya maraming salamat po kasi napunta kayo dito. Maganda po kasi marami pong natutulungan, tsaka marami pong batang nabibigyan ng mga gamot, tsaka libre lang din. Una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa Kamanggao Foundation. Talagang napakalaking tulong ito sa aking kabarangay, ito sa Barangay Mambog. Higit sa lahat, yung mga kuspalat kong kabarangay na matulungan sila sa araw na ito, mabigyan ng lunas yung kailangang karamdaman, mabigyan ng serbisyong medikal. Bernard Daddies para sa serbisyong kasangbahay. At yan ang ating mga balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Thalia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.